Mahinang boses. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis, pwede ba? Mahinang boses. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan. Jiang Cheng, huwag mo na akong guluhin. Hindi kita kailanman nagustuhan. Ang mahal ko ay si Lin Chen palagi. Si Lin Chen. 10 taon na ang nakalipas. Bakit nasa isip mo pa rin siya? Kung hindi lang para sa Ye Corporation, hindi kita makakasama. Ang ilang araw na nakasama ko si Lin Chen ay mas masaya kaysa sa 10 taon na kasama kita. Walang problema. Sisikapin kong pasayahin ka, basta't huwag mo akong iwan. Kahit ano pa ang ipagawa mo sa akin. Talaga ba? Kung ganun, mamatay ka na. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mamatay ka na. Nalugi ang kumpanya ng Jiang, bumagsak ang mga stock, ako ang may gawa niyan. Simula nang mapilitang magpakasal sa'yo, hinaanggad ko na mamatay ka. Kung talagang mahal mo ako, mamatay ka na. Mahinang bulong. Mahinang bulong. Mahinang bulong. Sa wakas, ako lang pala ang nagmamahal ng mag-isa. Ito ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ako ay muling isinilang. Naway ang lahat ng nagmamahalan ay magkatuluyan. Pag-inom ng alak sa kasal. Magkasama. Magkasama. Mag-i-invest ka ng bilyon sa Ye Group. Anong ginawa ni Ye Qingyu sa'yo? Tatay, kahit bilyon o trilyon pa yan. Basta kailangan niya, iboboto ko lahat. Qingyu. Qingyu, naghanda na ako ng bilyong pondo para sa'yo. Ang galing, Lin Chen. Maaari ko nang ipagpatuloy ang iyong tour. Ye Qingyu. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mabuhay muli, hindi ko na muling uulitin ang parehong pagkakamali. Bukas, baka mahuli ako sa kasal. Ye Qingyu. Bukas, may sorpresa ako para sa'yo. Bakit hindi sumasagot si Jiang Cheng sa mga mensahe ko? Dati, agad siyang sumasagot. Qingyu, paano kung huwag ka nang umuwi ngayong gabi? Habang hindi ka pa kasal, samahan mo akong magpakasaya ng todo. Ay naku. Ano ba ang sinasabi mo? Magkaibigan lang kami. Nag-toast na kayo ng alak. Magkaibigan pa rin daw kayo. Takot ka bang malaman ni Jiang Cheng? Hindi niya malalaman, di ba? Siya, alam na niya. Ano? Kakapost ko lang sa Moments. Nakalimutan kong i-block si Jiang Cheng. Nag-like na siya. Pakiusap, sana lahat ng nagmamahalan ay magkatuluyan. Pakiusap, pagpalain ang lahat ng nagmamahalan upang magkatuluyan. Pakiusap, pagpalain ang lahat ng nagmamahalan upang magkatuluyan. Naway magkatuluyan ang lahat ng nagmamahalan. Imposible. Alam na niya. Bakit hindi niya ako hinanap? Baka iniisip niya na isang malaking panganib ito. Baka hindi niya ito sineryoso. Hindi niya gagawin yan.
Hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko, pero nag-like siya sa post ko. Ang weird naman nito. Hello. Ang tinatawagan nyo ay naka-off. Babalik na lang ako. Sige, mahinang bulong. Gabi na. Hindi ka ba magpapaiwan dito? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Pasensya na, Lin Chen. Kayo na muna ang magpatuloy. Uuwi na ako. Jiang Cheng. Nakatulog. Kaya pala hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Ito ba? 3 taon na, Jiang Cheng. Sa loob ng 3 taon, naging mabuti ka sa akin. Pero, hindi lang ikaw ang inalagaan ni Jiang Cheng ng buong puso. Minsan, iniligtas ka pa niya kahit malagay siya sa panganib. Katatapos lang mag-invest ng bilyon-bilyong pondo para sa ating Ye Group. Ano pa ang hindi mo ikinasisiya? Tatay, hindi ko gusto ang Jiang Cheng. Pero hindi kita mahal. Nasa tabi mo lang ako. Para sa pamilya ng Ye. Maligayang pagdating sa mga bagong dating. Talagang bagay na bagay sila. Si Ye Qingyu talaga ang pinakamagandang babae sa Tianhai. Pagkatapos ng araw na ito, ang kasal ng pamilya Jiang at Ye, ang Ye Group, tiyak na aakyat sa tagumpay. Sana si Young Master Jiang na lang ang makasama ko. Huwag kang mangarap, sinabi na ni Jiang Xiao. Hindi siya magpapakasal kung hindi si Ye Qingyu. Napakaswerte ni Ye Qingyu na nakilala si Jiang Xiao. Talagang napakasaya niya. Qingyu. Tinitingnan ka ni Lin Chen. Hindi mo ba ako sinunod kagabi para maging mas wild? Nagsisisi ka ba? Kung ako ang tatanungin. Bagamat mabait si Jiang Cheng sa'yo, sa tingin ko pa rin, mas bagay kayo ni Lin Chen. Jiang Cheng, kung hindi dahil sa'yo, magkakasama na sana kami ni Lin Chen. Ye Qingyu, kung wala ka, mas magiging makulay ang buhay ko. Mga panauhin, malugod namin kayong tinatanggap sa kasal ni na Ginoong Jiang at Binibining Ye. Ngayon, inaanyayahan namin si Ginoong Jiang na ipakita ang espesyal na video ng kanyang proposal. Mga bisita, pakiusap panoorin. Magkasama. Parang si Ye Qingyu ito. Bakit siya nandito sa ganitong lugar? Yung lalaki mukhang hindi si Jiang Xiao. Bakit ipapalabas ni Jiang Cheng ang video na ito? Magkasama. Ginoong Ye, hindi ba dapat ang anak mong babae ay magbigay ng paliwanag sa anak kong lalaki at sa pamilya namin, Ginoong Jiang? Siguradong may pagkakaintindihan dito. Paliwanag mo nga, Tito Jiang. Oo nga, Qingyu, hindi ka naman pumupunta sa ganong lugar. Yung tao sa video, di ikaw yun, di ba, Jiang Cheng? Balak mo bang sirain ang relasyon natin? Sige, lalabanan kita hanggang dulo. Ang tao sa video ay ako. Siya talaga si Ye Qingyu. Paano kaya naturuan ng pamilya Ye ng ganitong klaseng walang hiya na anak? Sa gabi bago ang kasal, nakipaglandian pa sa ibang lalaki. Sobrang nakakahiya naman ito. Si Jiang na sobrang mahal siya. Talagang ang pag-ibig ko ay nasayang lang. Ako si Ye Qingyu. Kailanman, hindi ko nagustuhan si Jiang Cheng. Walang hiya. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang gusto ko ay si Lin Chen. Nababaliw na ba si Ye Qingyu? Ginawa niya ito sa harap ng kanyang fiancé. Sinabi niyang gusto niya ang ibang lalaki. Kahit mukhang maayos siya. Sa pribado, may fiancé na kasing galing ni Jiang Xiao. Nagagawa pa niyang akitin ng ibang lalaki. Talagang bulag siya. Anak na suwail. Mag-sorry ka agad kay Jiang Cheng para patawarin ka niya. Kung hindi, mawawasak ang pamilya natin. Ayoko.
Mula pagkasilang hanggang ngayon, lagi na lang akong sumusunod sa inyo. Ngayon, ako ang magpapasya para sa sarili ko, Lin Chen. Kung gusto mo rin ako, sabihin mo ng malakas. Mga kasama, gusto kong sabihin, Jiang Cheng, hindi ba gusto mo lang, pilitin akong magpakasal sa'yo. Mga kaibigan, para kay Miss Ye. At sa taus-pusong pag-amin ni Ginoong Lin. Ako'y lubos na sumusuporta. Si Miss Ye ay lumalaban para sa pag-ibig, walang pakialam sa lahat para makamit ang tunay na pag-ibig. Sa tingin ko, nararapat siyang palakpakan. Ang fiancé niyang ito, nagpakita ng damdamin sa iba sa harap ng lahat, at si Jiang Xiao, hindi man lang nagalit. Sa loob ng maraming taon, siya lang ang hinabol ni Ye Qingyu. Baka naman ito'y isang hamon. Jiang Cheng, kahit hamanin mo ako, hindi kita mamahalin. Mahinang usapan, huwag kang padalos-dalos. Matagal na kitang gusto, Lin Chen. Sabihin mo naman ang nararamdaman mo. Si Lin Chen ay isang sikat na tao. Ginagawa ko ba siyang masyadong nahihirapan? Jiang Cheng, ang nangyari ngayon ay desisyon ko na lang. Huwag mong pahirapan si Lin Chen. Bago pa man pumayag si Lin Chen na magpakasal sa akin, ako na ang unang pumayag sa'yo. Pwede akong magpakasal sa'yo. Miss Ye. Sa tingin ko, nagkamali ka ng akala, ang pilit na pagmamahal ay hindi matamis. Dahil hindi mo naman ako gusto, hindi rin kita pipilitin o guguluhin. Hindi ko akalain na bibitaw siya. Paano ito posible? Mga Ginoo at ginang, dahil si Binibining Ye ay mayroon ng minamahal. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang magpahayag. Ako, si Jiang Cheng, ay nagpasya na kay Ye Qingyu. Ay kanselahin ang aming kasunduan sa kasal. Ano? Ano? Gusto mong ipawalang bisa ang kasal natin? Totoo ito. Bukod pa rito, inaanunsyo ko na ang Jiang Group ay binabawi ang bilyong pisong pamumuhunan sa Ye Group. At kinansela na ang lahat ng pakikipagtulungan. Huwag mong gawin ito, Jiang Xiao. Dito nagtatapos ang aking pahayag. Jiang Cheng, sinasadya mo bang inisin ako? Magsama hanggang pagtanda. Hanggang kamatayan. Ye Qingyu, ito pa lang ang simula. Rebelde, rebelde. Mag-sorry ka agad kay Jiang Cheng. Hingin mo ang tawad niya. Kung hindi, magugulo ang buong pamilya natin. Hindi ko naman siya mahal. Bakit ganito kasakit ang nararamdaman ko? Lin Chen. Nagkamali ba talaga ako ng pagpili? Jiang Cheng pinawalang bisa ang kasal kay Ye Qingyu. Ang mayamang si Jiang Cheng ay iniwan. Hindi maaari. Paano nangyari iyon? Ang anak ng mayamang pamilya, si Ye Qingyu, nagpahayag ng pag-ibig sa isang hindi kilalang aktor na si Lin Chen sa kasal. Ganap na binawi ng Jiang Group ang kanilang puhunan. Nasa bingit ng pagbagsak ang Ye Group. Narinig ko na nakipagkalis si Jiang Cheng. Si Young Master Jiang ang nagkansela ng kasal kay Ye Qingyu ngayong araw sa publiko. Umalis na tayo patungong Tianhai. Ako si Ling Raoxiao. Simula ngayon, opisyal kong liligawan si Jiang Cheng. Bakit tumigil ang proyekto ng resort sa silangan ng lungsod? Limitado ang pondo ng grupo ni Jie. Dati si Ji Jiang ang nag-abono ng pondo. Siya rin ang ganap na namahala sa pagpapatuloy ng resort pagkatapos niyang bawiin ang puhunan. Agad na tumigil ang mga manggagawa sa silangan ng lungsod. Ang mga tatak na sina AIDS, Chanel, at Longchi. Bakit bigla nilang kinansela ang pakikipagtulungan sa atin? Ginoong Ye. Pagkatapos bawiin ni Ginoong Jiang ang puhunan, sunod-sunod na nag-file ng aplikasyon para sa pagwawakas ng kontrata ang mga tatak na ito. Ang halaga ng ating tatak, nabawasan na ng 17 bilyon. Ang pulong bukas ng alkalde, nakaayos na ba lahat sa tulong ng alkalde? Dapat masolusyonan ang mga problema. Sinabi ni Mayor na si Jiang ay hindi darating. Wala nang dahilan para magkita pa. Nasa labas na siya ngayon. Isa na namang Jiang Cheng. Kayo talagang mga inutil. Kung wala ang Jiang Cheng, wala kayong magagawa. Tama ba?
Sa loob ng 3 araw, kung hindi nyo mahanap ang solusyon, lahat kayo, umalis sa harap ko. Opo. Xiaolan. Anong nangyari kay Ginoong Ye? Nasaan ang almusal ko? Ganito ka ba magtrabaho? Ginoong Ye, hindi po ito kasama sa tungkulin ko. Dati si Ginoong Jiang ang naghahanda ng almusal ninyo. Ano? Si Ginoong Jiang dati araw-araw ay naghahanda ng almusal na mabuti para sa tiyan ninyo. Darating ito ng mga bandang alas 7 o alas 8 ng umaga. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ni Jiang na masama ang tiyan mo. Ayaw mo naman kainin ang lugaw na ginawa niya para sa tiyan mo. Kaya hindi niya ako pinagsabi sa iyo. Nakakainis, may gumagamit ng mga troll sa internet para suruan si Lin Chen. Mahinang salita. Uminom ka ng lugaw, pinagluto kita ng lugaw na mabuti sa tiyan, umalis ka, hindi mo ba nakikita na abala ako? Mahina ang tiyan mo. Hindi ka pwedeng hindi mag-almusal, inihanda ko rin ang gamot para sa tiyan mo. Kapag masakit ang tiyan mo, huwag mong kalimutang uminom nito, ilalagay ko na lang ito sa likod para sa'yo. Napakaganda, Mr. Wang. Basta matutulungan mo ako. Alisin ang negatibong balita tungkol kay Lin Chen. Anumang kondisyon ay tatanggapin ko. Qing Yu. Naayos ko na ang lahat para sa resort sa silangan ng lungsod. Inaasahang matatapos na ito bago matapos ang taon. Bukod pa rito, inayos ko na rin ang pagkakataon mong makipagkita sa alkalde. Bukas na ito. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Sige, naiintindihan ko na. Ngayong gabi, gusto mo bang magdiwang tayong dalawa? Hindi pwede, may usapan ako na kumain kasama si Lin Chen. Lumabas ka muna. Opo. Talaga namang hindi ko maintindihan si Lin Chen. Paano ba siya maihahambing kay Jiang Xiao? Lin Chen, ikaw, Qing Yu, sa huling pagkakataon, kasalanan ko iyon. Nagpareserba ako ng espesyal na mesa sa Starry Sky Restaurant. Pwede ba tayong mag-usap habang kumakain ngayong gabi? Sige, pupunta ako. Jiang Cheng, ang kaya mong ibigay sa akin, kaya ring ibigay ni Lin Chen sa akin. Siguradong hindi ako magkakamali ng pipiliin. President Ye. Ang ganda ng bihis mo, Yezong. Hindi kaya pumunta ka rito, para makipagkita sa iyong maliit na bituin. Anong pakialam mo, Ning Rao Xiao, sa mga bagay ko? Syempre may pakialam ako, kung hindi mo lang sana binitiwan, ang isang lalaking kasing-husay ni Jiang Cheng. Ngayong gabi, paano ako nagkaroon ng pagkakataon, na makasama siya dito sa Starry Sky Restaurant? Si Jiang Cheng ang nag-imbita sa iyo. 3 araw matapos ang kanselasyon ng kasal, wala pa ring balita mula kay Jiang Cheng. Sa mga araw na ito, lagi ba siyang kasama ng ibang babae? Paano? Nagsisisi ka bang nakipaghiwalay kay Jiang Cheng? Ano ang dapat pagsisihan? Oh, talaga. Pero bakit narinig ko na, simula na, nakipaghiwalay ka kay Jiang Cheng? Anong ay Daishi? Longchi? Chanel? Lahat sila ay nakipagputol na ng kontrata sa inyong linggo. Ngayon, nag-uunahan sila na makipag-collaborate sa aming lean group. Mula ngayon, tayo na ang isang pamilya, ang Jiang Group at ang EDC, ang mga pakikipagtulungan sa mga sikat na internasyonal na brand. Mula ngayon, magiging sa Group na. Sige na, alam ko na. Kahit wala ka, ang mga sikat na internasyonal na brand na ito, pipiliin din nilang makipagtulungan sa Group ko.
ng brand ay magputol ng kontrata sa tulong ng mga proyekto ng electric car na pinagtulungan namin ng Denahera. Kaya pa rin ito, ibangon muli ang Yed Group. Ang grupo ng Yed ay nakipagtulungan sa Denahera. Talagang kahanga-hanga ito. Bakit ka tumatawa? Tawa ako sa kawalan mo ng alam. Hindi ko rin kinakahiya na sabihin sa'yo. Ngayong gabi, ang taong makikita ko at ang presidente noong panahon ng Dena, si Zhang Yinglan. Ano? Noong una akong bumisita, 10 beses akong nagpunta, bago niya ako hinarap. Mas magaling ang Nego kaysa sa Lin mo. Bakit siya makikipagkita sa iyo? Dapat pasalamatan natin ang rekomendasyon ni Jiang Cheng. Anong kinalaman ni Jiang Cheng dito? Hindi mo ba alam? Si Zhang Yinglan, si Zhang Zong, siya ang dating tiyahin ng iyong ex-fiancé, si Jiang Cheng. Paano nangyari yun? Mukhang hindi mo talaga alam. Chingyu, talagang hindi mo sineryoso pag-unawa sa Jiang Cheng. Sa tingin mo, ano ang karapatan mo para makuha ang proyekto ng Denahera? Talaga bang iniisip mo kaya mo ito sa sarili mo? Ako, mahinang bulong. Ginoong Red, pupunta muna ako para makapagkita sa malaking kliyente ko at sa magiging asawa ko. Ikaw naman, mag-enjoy ka na lang sa date mo kasama ang paborito mong gwapo. Kumain kayo ng masarap na pagkain. Huwag kalimutang mag-retouch ng makeup. Mahinang bulong. Tara, pasok na tayo. Tara.